Nakunan sa kamera ang isang North Korean soldier na humaharurot sakay ng military jeep papunta sa South Korea. Nilampasan niya ang checkpoint. Tumunog ang napakalakas na alarm. Nagsilabasan ang mga sundalo. Ilang metro na lang mula sa border, na-stuck ang jeep niya. Kaya bumaba siya at kumaripas ng takbo. Doon na siya pinagbababaril ng sarili niyang mga kasamahan. 5 bala ang tumama sa katawan niya. Pero dala ng adrenaline rush, nagawa niyang makatawid sa South Korea bago siya bumagsak. Ang pangalan niya ay Oh Chong-song at ito ang sinasabing pinakadramatic na pagtakas mula North Korea na nakunan mismo sa kamera. Bago ang makapigil hiningang pagtakas niya, si Oh Chong-song ay isang sundalo ng North Korean Army na naka-assign sa Joint Security Area o JSA. Ito yung parte ng border kung saan literal na magkaharap ang North at South Korean forces. At interestingly, hindi ordinaryong citizen si Oh Chong-song. Hindi siya mahirap. In fact, ang ama niya ay isang high-ranking military officer. In short, tinuturing na upper class ang pamilya nila doon. Pero kahit ganon, lumaki pa rin siya sa isang bansa kung saan sobrang higpit ng kontrol ng government. Restricted ang pagbiyahe sa ibang regions. Ang media nila kontrolado. At ang paglabas sa bansa ng walang permission ay isa sa pinakamataas na krimen na pwede mong makumit bilang North Korean. Pero paano nga ba niya plinano ang kanyang pagtakas? Well, ito yung plot twist. Alam mo bang hindi niya raw ito plinano? Ayon mismo kay O, paggising niya nung umagang yon, wala siyang balak pumunta talaga sa South Korea. Parang normal na araw lang, tatrabaho siya. Pero that day, kasama ni O ang ilang kaibigan niya. Nagkaroon daw sila ng hindi pagkakaintindihan, kaya naman uminom ng alak si O. Later that day, sumakay siya sa military vehicle para bumalik sa kanyang post. Normal na biyahe lang sana. Pero habang nagdadrive siya, aksidente niyang nalampasan ang isang military checkpoint na hindi niya dapat lampasan. At dito, biglang nagbago ang lahat. Alam ni O na kapag bumalik siya, mabigat na parusa ang naghihintay sa kanya. So instead na mag-U-turn, tumingin siya sa direksyon ng border at gumawa ng isang split-second decision. Itutuloy ko na. Doon nagsimula ang pinakamapanganib na biyahe ng buhay niya. Dito nagsimula ang habulan. Tumunog ang napakalakas na alarm. Nagsitakbuhan ng North Korean soldiers. Pero mabilis si O. Dire-diretso siya papunta sa military demarcation line. Yung mismong linya na naghihiwalay sa North at South Korea. Ilang metro na lang. Pero biglang sumablay ang sasakyan. Na-stuck ang jeep sa isang ditch. At doon na wala ang pinakamalaking protection niya. Wala na siya sa sasakyan. Wala ng oras. At papalapit na ang armed soldiers. Pinuksan ni O ang pinto at kumaripas siya ng takbo. Doon na nagpaputok ang North Korean soldiers. Sunod-sunod. Mula sa napakalapit na distance, makikita pa sa CCTV na may isang North Korean guard na sa sobrang habol, aksidenteng nakatawid mismo sa South Korean side bago mabilis na bumalik. Pero si O patuloy lang sa pagtakbo hanggang finally nakatawid siya. Then, bumagsak. 3 South Korean soldiers ang gumapang at nilapitan siya. Saka siya hinila papunta sa safety at isinakay siya sa helicopter. 5 gunshot wounds. Halos kalahati ng dugo niya ang nawala. At ayon sa medic na nakakita sa kanya, inakala nilang baka minutes na lang ang itatagal niya. Pero hindi pa tapos ang shocking discoveries. Pagdating niya sa hospital, habang inooperahan si O, may nakita ang surgeon sa intestines niya o mga bituka niya. Napakaraming bulate, parasitic worms, at yung pinakamalaki, 27 centimeters ang haba. Halos kasing haba na yan ng isang ruler. May nakita rin silang matigas na butil ng mais sa tiyan niya. Remember ha, upper class citizen si O sa North Korea. May kaya sila. Kaya yung kondisyon ng katawan niya ay nagbigay ng pasilip sa nutrition at sanitation problems na nararanasan ng mga North Koreans. Sa kabila ng lahat, may himalang nangyari. Nakaligtas si O. So, ano na ang naging buhay niya sa South Korea? Pagkatapos niyang makarecover, nanirahan si O sa South Korea. Noong 2019, lumabas siya sa interviews at Korean television at ikwinento niya yung
araw ng pagtakas niya at may sinabi siyang sobrang interesting tungkol sa mga sundalong bumaril sa kanya. Hindi raw siya galit sa kanila dahil kung siya raw ang nasa posisyon nila, baka nagpaputok din siya. Alam niyang kapag pinabayaan siyang makatakas ng mga guards, sila naman ang posibleng maparusahan. Grabe no? Pero hindi rin naging perfect ang bagong buhay niya sa South Korea ha. Noong December 2019, nahuli siya doon dahil sa drunk driving. At pagkatapos nito, ay inalis pa ang appearances niya sa isang TV program. As of 2026, wala na akong nakitang reliable recent public report na nagsasabi kung ano na mismo ang trabaho niya o eksaktong ginagawa niya ngayon. Mukhang pinili na niyang mamuhay ng malayo sa spotlight. Kung gusto mo pa ng magito pang interesting stories, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.